Magandang buhay mga kaibigan! Ating pungtunghayan ang part 4 ng aking kwento na pinamagatang Only You. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ay pakalike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napailing si Misty. Hindi niya matanggap ang katwiran ni Zeon. Mali ka! Ang mga abogado dapat ay may puso. Hindi lang dapat bulsa ang tinitingnan nila o aasa sila sa magpapasikat sa kanila. How would you know? You're not a lawyer. Hindi ako humaharap sa mga kriminal na hindi natakot mamatay o sa mga taong sarili lang pinapakinggan nila. We can't be swayed by what our client want. Lahat ay ginagawa namin ayon sa batas. We can't be weak about it. At ang pagkakaroon ng puso? My heart is with the process of law. Isip ko ang gagana sa panong hindi nag-iisip ang tao sa paligid ko. And that's what I tell you now. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Tiya siguro wala tong karelasyon dahil puros isip ang pinapagana nito. Pinapalabas mo bang hindi ako nag-iisip? I am stating a fact. You're too emotional. Kung nagkabaligtad ang sitwasyon at ang kaibigan mo ang naging kliyente ko, maiintindihan mo rin ako. Gagawin ko lang ang makabubuti para sa anak niya. Hindi mo gagawin yun. Hindi ka kukuha ng isang kliyenteng mahirap tulad ni Sab. Wala siyang pambayad sa'yo. Doon ka kabilang sa taong magbibigay sa'yo ng malaking pera. I have clients who are not well off. At kahit sino pang kliyente ko, nakahanda akong pagsilbihan. Tulad ng babaeng inabuso ni Mr. Santos. Nalungkot ang mukha niya at nabalot ng lungkot ang puso niya para sa kawawang babaeng iyon. Sana lang ay hindi mo sila baligtarin sa huli. Napasinghap siya nang haklitin nito ang braso niya. Tila nagbabaga na ang mga mata nito kanina'y walang buhay. Parang isang halimaw ang ginising niya. Those women trust me. Sana'y huwag mo silang idamay sa gulo nating dalawa. Huwag mong sayangin ang pagkakataon nila mabigyan ng hustisya. Natigalgal siya nang pumunta ito sa counter at magbayad ng bill. Tsaka ito lumabas ng restaurant. Mukhang galit na galit ito sa kanya. Naramdaman pa rin niya ang intensidad ng emosyon nito. Nayanig pa rin ang pagkatao niya. Anong nangyari doon? Tanong ni Abigail na nanonood pala sa kanila. Bakit kayo nag-away? Ayaw ba niya sa'yo? Ate Abigail, tumahimik ka na lang pwede. Hindi mo rin dapat intindihin ang walang kwentang lalaking yun. Bili niya, tinalukuran na niya ito. Nagalit ba si Seon dahil sadyang sincero ito sa ipinaglalaban nito? O baka nagalit ito dahil hindi lahat ay napaniwala nitong gusto nitong makatulong? Wala siyang magagawa sa mga kababaihang iyon, kundi suportahan ang mga taong ito sa kaso. Kahit hindi siya lubusang nagtitiwala kay Seon, kailangan niya itong pagbigyan. Tsaka na sila magtutuos kapag nabigo itong ipaglaban kung ano makatarungan. Hindi agad makaalis si Misty sa sulong kababaihan center dahil sa lakas ng buhos ng ulan sa labas. Nag-request ang ibang mga kababaihan na gusto matutong gumawa ng pulburon at pastillas kaya nangako siyang isasabit sa center ang request ng mga ito. Hindi niya napansin na alas 8 na ng gabi. Ngayon ay hindi niya alam kung paano uuwi. Uuwi ka na ba? Tanong ng deputy director nila na si Ivory. Stay-in ito sa center at siyang tumatayong nanay ng mga naroroon. Tumango siya at malungkot na pinagmasdan ng ulan. Opo, mahihirapan yata ako makasakay ngayon. Malayo sila sa main road. Walang dumadaang sasakyan sa area nila na nasa tuktok pa ng bundok. Kapag pumupunta sila roon, nakatricycle pa siya. Kung gabi na, mahirap nang lumabas at maghanap ng sasakyan. Nasanay kasi siyang kasama sa Emma. May sarili itong sasakyan kaya nakikisakay na lang siya.
Umuwi ito sa Cavite kaya wala siyang kasama. Kapag nga naman minamalas, ginabi na nga siya, inulan pa. Nasa pagawaan pa man din ng service. Dito ka na lang matulog. Tapos bukas na bukas ay ipapahatid kita. Kailangan makabalik ho ako ngayong gabi. Pinsan ko naman na mag-off bukas. Hindi pwedeng wala ako sa bake shop. Magpapatila na lang siguro ako ng ulan. Ipagtitimpla na lang kita ng kape. Gusto mo ba? Tumango siya at pinagmasdan ang pagbuhos ng ulan. Paano kung hindi tumila ang ulan? Hindi naman niya pwedeng pabayaan na lang ang bake shop. Kahit may mga competent na tauhan siya, ay hands-on pa rin siya sa pagsusupervise. Sana lang ay may maligaw roon na ibang tauhan ng center na may dalang sasakyan. Walang masamang maniwala si Himala. Naubos na niya ang kape. Malapit na siyang mawalan ng pag-asa. Hinugasan niya ang tasa ng kape. Magpapahanda na sana siya ng silid kay Ivory na may marinig siyang umugong na sasakyan. Dali-dali siyang pumunta sa partiko para salubungin ng kanyang tagapagligtas. Magandang gabi! Nakangiting bati niya. Naglaho ang ngiti sa labi niya nang ang mabuksan niya ay si Seyon na bahagyang nabasa ng malakas na ulan. Good evening. Formal na bati nito na tuloy-tuloy na pasok. Naistatwa siya nang lagpasan siya nito. Nasaan si Tita Ivory? Tatawagin ko siya. Dali-dali siyang lumayo rito. Pinuntahan niya si Ivory sa prayer room. Saka niya naalala ang dasal niya kanina. Si Seyon ba talaga ang tagapagligtas niya? Mukhang nagkamali na ipinadala ng langit. Sa dinami-rami na maaaring magpadpad sa center, bakit ito pa? Seyon, napasugod ka. Gabing-gabi na ah. Sabi ni Ivory sa binata. Nasa area lang ako. Tumawag sa akin si Tita Stella. Kung pwede kong daanan dito ang ilan sa mga documents na naiwan niya. Blue envelope daw po iyon. Yes, proposal iyon para sa ibang livelihood programs dito sa Sandhurst. Akala ko'y bukas na lang niya babalikan. Biglaan po, kailangan niyang umuwi sa Davao bukas. Okay, kukunin ko na. May kakaiba sa tingin ni Ivory na tumingin ito sa kanya. Ikaw muna bahala kay Seyon ha? Ma'am! Nalukot ang mukha niya nang maiwan silang dalawa ni Seyon. Nakatingin lang ito sa labas. Bahagyang ipinagpag nito ang buhok nitong nabasa ng ulan. He looked so sensual. Bahagyang nawala ang kapormalan nito. Weakness pa man din niya sa lalaki ang long hair. Pero hindi ibig sabihin ay dapat maging weakness din niya si Seyon. Ano to? Sinuswerte? Dapat yata ay paputol mo ng buhok mo. What? Tanong nito at nilingon siya. Nasabi pala niya na malakas ang iniisip niya. Wala! Iniiwas niya ang tingin dito. Tatanong ko lang kung gusto mo ng kape. Salamat na lang. Aalis din naman ako kagad. Ang takot lang siguro nito na lasunin niya kaya hindi ito tatanggap ng kahit anong galing sa kanya. Kung ayaw nito ng kape, pabor yun sa kanya. Ayaw niya itong pagsilbihan. Hahayaan niya itong manigas sa lamig. Tumuyo na lang siya sa tabi ng bintana sa tagiliran nito. Nagawa na niya ang responsibilidad niya. Hindi niya ito kailangang i-entertain. Hindi nagtagal ay bumalik din si Ivory. Dala ang asul na envelope. Sabihin mo kay Ma'am Stella na mag-ingat siya sa biyahe niya pa Davao. Yes, tita. Aalis na po ako, sabi ni Seyon. Kung ganon, isabay mo na si Misty. Maang na napatingin siya kay Ivory at saka nagsalubong ang mga tingin nila ni Seyon. Hindi na po. Dito na po ako magpapalipas ng gabi. Hinaplos ni Ivory ang buhok niya. Anong dito magpapalipas ng gabi? Kailangan ka sa bake shop ninyo na maaga bukas, diba? Kung dito ka magpapalipas ng gabi, lalo ka mahihirapang umuwi bukas. Mukhang walang balak tumila ang ulan dito. Kung sasabay ka, umalis na tayo ngayon.
Ani ni Seon sa malalim na boses. Sinulya pa nito ang suot niyang relo. Mukhang nagmamadali ito. Bumagsak ang mga balikat niya, senyalis ng pagsuko. Sige po. Hindi niya alam kung paano kakayanin ng kanyang pride na gawan siya ng pabor ni Seon. Wala siyang plano makapag-ayos dito kaya mananahimik na lang siya. Binuksan niya ang kanyang payong. Tsaka niya naalalang nabasa ng ulan kanina si Seon. Wala kang payong? Umiling ito. Lagi ako nakakawala ng payong. Tatakbo na lang ako. Hindi! Share na lang tayo. Ani niya at itinaas ang payong sa ulunan nito. May ilang metro pa ang layo ng kinapaparadahan ng sasakyan nito mula sa portiko. Mahirap nang mabasa na naman ito ng ulan dahil uso ang sakit. Na-realize niyang hindi naman pala bato ang puso niya. Thank you. Ani nito at kinuha ang payong mula sa kanya. Napalulok siya nang kabigin siya nito palapit sa katawan niya para magkasya sila sa payong. Dapat ay may nilag siya rito. She was sharing an umbrella with her frenemy. Tama ba yun? Tama rin bang magustuhan niya ang init ng katawan nito? Tama ba ang pakiramdam niya na pinoprotektahan siya nito mula sa ulan? At tama rin bang manghinayang siya na makapasok na siya sa sakyan nito? Dahil ilang sandali lang na nagkadikit ang katawan nila ay nasanay na siya. Ano bang nangyayari sa kanya? Natural na mali ang lahat ng iyon. Tulad na mali rin na yumakap siya rito nung natakot siya sa daga. At singhot-singhot niya ang bango nito. Baka mamaya ay pagbintangan na naman siya nito na pinagsasamantalahan niya ito. Ngayon kasi ay malinaw na rito na kalaban ng tingin niya rito. So, what if he looks sensual and sexy? Kung ganun, inanganganib siya. Kailangan makaiwas siya sa kamandag nito. Kailangan iligtas niya ang sarili mula rito. Tumahimik nga si Misty habang nakatingin siya sa labas ng sasakyan. Habang palapit sila sa bayan, ay umaasa siyang may makikita siyang mga sasakyan. Pwede bang ibaba mo na lang ako sa terminal ng jeep sa bayan? Tanong niya kay Seon. Doon na lang ako sasakay pa Maynila. Bakit pa? Delikado kung doon ka pa sasakay. Mag-aalas 10 na. Baka wala ka ring masakyan. Tsaka masungit ang panahon. Baka mas stranded ka pa niyan. Wala ka matutuluyan. Hindi ba mas pabor pa nga yun sa'yo? Hindi mo na ako iisipin. Malamang ay isang malaking pabigat lang para dito na makasama siya. Mariing naglapat ang mga labi nito. Sinulyapan siya nito. Responsibilidad ka. Tsaka iniisip mo bang may personal na galit ako sa'yo? You don't like me. Kung ayaw ko man sa'yo, hindi ibig sabihin ipapabayaan kita rito na mag-isa. Sa akin ka ibinili ni Tita Ivory. You might as well get used to my presence. Wala kang ibang choice kundi pagtiyagaan ako kung gusto mong umuwi. Tama ito. Wala na siyang choice. Mukhang tinitiis lang din naman ito ang presensya niya kaya magtitiis na lang rin siya. Kabuluhan talaga ang sinasabi niya kanina. Pride lang ang pinaiiral niya at hindi ang utak niya. Nagsimulang manuot ang lamig sa katawan niya. Mahina na ang aircon pero tumatagos pa rin ang lamig mula sa labas. Hiningahan niya ang kanyang mga palad at saka ikiniskis ang mga iyon sa magkabilang braso niya. Nilalamig ka ba? Tanong ni Seon. Medyo. Tugon niya, niyakap niya ang sarili. Kinuha nito ang coat na nakasabit sa likuran ng kotse at inabot iyon sa kanya. Pagtiyagaan mo munang isuot. Hindi ko naman naisuot yun kanina. Ha? Hindi na. Kaya ko naman ang lamig. Pagkasabing niya iyon, ay bigla siyang nabahin. Pumalatak ito. Isuot mo na ito dahil posible magka-hypothermia ka sa suot mo. Napilitan siyang isuot ang coat nito nang pagmasdan nito ang katawan niya. Isang sleeveless dress ang suot niya na hanggang ibabaw ng tuhod ang haba. Mainit kasi kanina nung pumunta ako.
Hindi ko alam na uulan. Katwiran niya. Hinapit niya malapit sa kanyang katawan ang coat nito. Next time, magdadala ka ng jacket at mahabang damit. Hindi mo masasabi ang panahon ngayon. Pabago-bago, kaya uso ang sakit. Sumandal siya. Dahan-dahan siya pumikit. Parang lumulutang lamang sa hangin ang mga salita nito. Nagbibigay sa kanya ng komportableng pakiramdam ang init na hatid ng coat nito. At lalo siyang inaantok dahil sa kaunting pabango nakadikit doon. Katulad iyon ng amoy ni Seon na nalanghap niya kaninang nakaalala ito sa kanya sa gitna ng ulan. Naalipungatan si Misty nang maramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Namulatan niyang matang nakatungay si Seon sa kanya. Napakalapit ito sa kanya, parang hahalkan siya at yayakapin. Huwag! Sigaw niya at sumiksik siya sa bintana. Miss, wala akong gagawing masama sa iyo. Gigisingin lang kita. Nasapo niya ang kanyang noo. Akala niya ay nananaginip lang siya at gusto siyang pagsamantalahan nito. Tsaka nito naalalang nakasakay siya rito pa uwi. Sorry, attorney. Nakatulog ako. Hindi ko alam na luminga siya sa paligid. Nasaan tayo? Napansin niyang nakatigil ang kotse nito sa labas ng isang coffee shop. Tumila na ang ulan pero basa pa rin ang kalsada. Malamig pa rin sa labas. Nasa Maynila na tayo pero hindi ko alam kung saan kaya hahatid. Sa Quezon City ako. Sagot niya. Umubo siya. Mukhang hindi ka pwedeng naka-jacket lang. You need something hot. Hot? Usal niya. Natigalgal siya rito. Ang mainit at matipunong katawan nito ay agad na pumasok sa utak niya. Inaalok ba niya ang katawan niya sa kanya para mainitan siya? Oo. Do you want coffee, tea, or hot choco? Tanong nito. Hindi ko alam kung anong gusto mo kaya hinihintay kitang magising. Kaya pala nasa tapat sila ng isang coffee shop. Gusto nitong mainitan din. At ang alok nito ay walang kinalaman sa katawan nito. Tina lang ako. Okay, magpahinga ka na lang dito. Ako na ang bibili. Huwag kang lalabas, dito ka lang. Tumango siya. Kinipit niya ang coat nito sa katawan niya. Sinabi lang nito ang salitang hot, naisip na niya na nag-o-offer ito ng init ng katawan nito. Bato nga pala ito at hindi interesado sa mga babae. Bakit mo ba naisip yun? Siya ba ang interesado rito? Imposible. Gwapo at sexy nga ito at nadagdagan pa ng kahabaan nito ng buhok. Pero hindi ibig sabihin ay mawawala na siya sa sarili dahil dito. Naalimpungatan lang talaga siya kanina. Sinusuklay niya ang kanyang magulong buhok. Napapansin niya ang ilang batang kalye na kinakaladkad ng mga barangay tanod. Mukhang nagmamakaawa mga bata. Pero sa halip na pakawalan ay nampas ang mga ito ng batuta ng mga tanod. Dali-daling bumaba siya ng kotse at sumugod sa mga ito. Mama! Tigilan niyo na po yan! Pakawalan niyo na sila! At dyan na po nagtatapos ang part 4 ng aking kwento. Pakawalan nga kaya ng mga tanod ang mga batang hinakaladkad nila kanina nang sabihan ito kanina ni Misty? Ano kaya maging reaksyon ni Seon kapag nakita niya si Misty nasa labas at nakikipag-away sa mga tanod? Abangan po natin yan sa mga susunod na kabanata. Thanks for watching! God bless! Bye!